Mainit na balita. Madam Chair, sabi ko, what happened is inconsistent with your directive. Oh, there was a division of the House, sabi niya gano'n, and your motion was outvoted. So you are out of order. Kanya, ako bang out of order? Samantalang ako nagtanong, kung may karapatan siyang isin, sabi niya, wala. Sineset aside na bataan? Hindi. Eh, ba't ako na out of order? Gagagawa. Isipin mo, parehong committee, parehong budget, at parehong igagalang daw ang tradisyon. Pero ibang naging resulta. Paano ka matatahimik niyan? Kasi baka akala nila kaya nyo ipinagtatanggol na yung punto, mawala yung kanya accountability. Hindi ko ganun, Kong. Yun nga yung pinipilit nitong mga ibang kasama ko na abogado pa naman. Na minimislead nila yung tao. Ako ba sinabi ko ba sa kanila, hindi nyo pwedeng usigin sa kanyang pagkakagamit ng fund kasi may tradisyon. Hindi yun. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko doon sa paglalatag lang nung kanyang pondo. Kaya ang tawag natin budget briefing hindi budget investigation. Pagkatapos, pag hindi na nila kayang sagutin na sinasabi mo, meron tatayo sa tabi mo, salita ng salita Unang-una, hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko, maski siya, hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Mga kapalpakan ni Kimbo, harapang isinampal, Paduano, panggulo at mangkontempt lamang di umano ang tunay na papel sa mga hearing. Muli ngang binalikan ni Congressman Dante ang nangyaring kalokohan sa mga desisyon nitong si Stella Kimbo patungkol nga sa naganap na OVP budget hearing na kung saan ay nagkaroon ng matinding diskusyonan. Ayon kay Congressman Dante, ang ginawang ruling ni Kimbo bilang acting committee chairman patungkol sa mungkahi niya ay nagpapatunay lamang na hindi nito naiintindihan ang kanyang mga pinaggagawang desisyon sa hearing na iyon. Di umano ang pagsang-ayon ni Kimbo sa mungkahi ni Congressman Marcoleta na sundin ang tradisyon ay nangangahulugan lamang na ito ang dapat na masunod at dapat ay pinanindigan niya, ngunit tila kabaliktaran yata ang nangyari. Pinakita lamang ni Kimbo na talagang wala siyang isang salita bilang isang chairman. Dagdag pa na matagal na talagang plinano nila ang pag-ataking iyon. Samantala, Paduano, talagang pinaninindigan na ang pagiging panggulo sa mga hearing. Ayon kay Congressman Marcoleta, ay bukod sa kulang sa pansin ay nahahalata niya na sa tuwing hindi na makasagot ang mga kasamahan nito ay bigla na lang sumisingit si Paduano at dinadaan sa angas at pasigaw-sigaw na ayon pa kay Kong Dante ay kahit walang alam sa mga pinag-uusapan ay tila to the rescue agad itong mambabatas na ito upang manginis gamit ang kanyang mga walang kwentang opinyon na talaga namang hindi konektado, ngunit kung makasta ay parang alam lahat ng bagay sa palaging pagmamagaling nito. Ang napansin ko, Jen, ito ay siguro napansin din ng iba, nung nagtatanong kayo, Kong, na ito bang committee na ito ay may kapangyarihang baliwalain ng tradisyon? Hindi, primero tinanong ko kung... binabaliwala na ba natin ang tradisyon ito? Sineset aside na ba natin? Ito po yung naging tanong nyo kaya na Congressman Kimbo, di ba? Kung sineset aside natin, authorized ba ang committee ito na siyang mag-set aside yun. Yes. Naalala mo kung ano sinagot niya? Simple. No. No, Your Honor. Ibig sabihin, hindi sineset aside ang tradisyon. Pangalawa, walang karapatan ang committee nila na iset aside ang tradisyon. Niya, sabi niya, the short answer to both questions is no. Ibig sabihin, umiiral. Itong committee ito walang karapatang mag-set aside at hindi natin sineset aside yung tradisyon na yan. So malinaw na ngayon walang nag-object. Opo. Yan ang pansinin mo. Kasi dapat merong nag-object doon. Kasi nag-rule siya, di ba? Tama po. O walang nag-object, di sana ano na yun, dapat pinatupad niya na mananatili ang ating tradisyon. Galang yung... Ngayon, merong... Nag-break kayo, Kong. Di ba naalala ko? Parang bigla kayo... Sabi ko, if that is the answer, may I now move to terminate the consideration of the budget of the Vice President. May nag-object. Ayun. So, okay naman yun. Kaya lang, division of the House, sabi niya. Opo. Yung lahat ng bumoto against my motion, out of order dapat lahat yun. Kasi may... dapat yun ang... dapat nag-rule siya. Siya ang rule ng chairman. May ruling na no? I am sorry, sabi niya, all of you who voted against the motion of Congressman Marcoleta, you are all out of order because I have already ruled that the tradition will prevail. Ibig sabihin, dapat yung motion ko
Pinatuloy nila. Yun ang naghari. Oh, kamukha nung ginawa ni Congressman Sandro. Oho. Di ba? Sabi niya, on account of the long standing tradition of extending courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget, blah, blah, blah. Opo. Objection, sabi niya. Oh, nag-ano nga yan. May nag-o-object pa ng mga miyembro ng Makabayan Black noong time na yun. Opo. Nag-object. Opo. Pero na-outvote sila. Ayun. Kasi pinanagutan nila yung tradition. Dapat ganun din ang nangyari. Oho. Eh, hindi eh. Oh, you are outvoted, sabi niya. So, kanong nire-raise ko, Madam Chair, sabi ko, what happened is inconsistent with your directive. Oh, there was a division of the House, sabi niya gano'n, and your motion was outvoted. So you are out of order. Kanya, ako bang out of Kayo pa order? yun, oo. Samantalang ako nagtanong, kung may karapatan siyang iset, sabi niya, wala. Sineset aside na batan? Hindi. Eh, ba't ako na out of order? Oh. Ito ngayon ang pag-isipan Oo. ng mga kasama ko. Oho. Napakasimple. Kaya nga sabi ko, ano ba itong mga taong ito? Oho. Pero, oo nga, no, ba't nga parang nagkamali ata, parang baliktad data kong, di ba? Baliktad nga ang Baliktad nangyari. Kaya nga hindi na consistent. Ang 2023, ulitin natin, ano? Opo, oo. 2023 budget, tumayo. Actually, hindi tumayo. Nagsalita si Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, Madam Chair, on account of the long-standing tradition of giving courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the consideration of the budget of the office of the Vice President. Oho. Objection, sabi ng mga makabayan. Opo, nag-object. There's a motion and there is an objection. Let us divide the House. Oh. Yan. Those are in favor of... those who are not in favor of terminating... Taas, tatlo. Oho. Franz Castro, kilala mo na sila eh. Sila yung tatlo. Oh, those who are against, those who are in favor of the motion of the Honorable Sandro Marcos, de gano na, ano? Okay, so the ayes have it. Ganyan, halimbawa, gano'n. Opo. Those affirmative votes are ganyan. Oh. Nagma-motion pa si Castro. Oho. I object, wala na kanya, na-terminate na. Can you just accept my manifestation So, manifestation. and Opo. so that my objection be recorded? You cannot do that, sabi niya, because it's already terminated. Ayun. Yun ang rules ng chairman. Yun ang yung ruling. Bakit ngayon iba yung ruling? How can you have two inconsistent rulings for one office and for the same committee? Oho. Oo nga ho, no? Oh, sabi niya, tanggalin si Marcoleta. Parang, Di ba? yun nga ang nangyari pala, no? Oh, pagkatapos pag hindi na nila kayang sagutin ang sinasabi mo, meron tatayo sa tabi mo, salita ng salita eh. Oho. Unang-una, hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko, maski siya, hindi niya naintindihan ang sinasabi niya eh. Out of exasperation. Nakuha, Kinuha niya yung hopya kasi- kinakain ko hopya, wala na palang laman. O di na itapong ko tuloy. Pero kung may laman niya, malamang hindi naman kayo nag-alit sa ng pagkakataon na yung Kong, no? Kasi gutom ako eh. Oo. Hindi, tsaka tama. Nakakaubos talaga ng energy dyan, yung ganyan. Kasi una-una, tumatakbo isip mo. Oo. Nagsasalita ka pa. Yan ang nangyari. So, halimbawa, kayo, mapapansin ninyo, yung inconsistency nung aming pinaggagawa. Isipin mo, parehong committee, parehong budget, at parehong igagalang daw ang tradisyon. Pero ibang naging resulta. Paano ka matatahimik niyan? So sapagkat kayo Kong ay natanggalan na ng komite, pero baka tanong na, so ano nang magiging partisipasyon nyo ngayon sa mga Kongreso, maiinit na pagdinig dyan mga susunod, no? Kasi nananatiling congressman pa rin po naman kayo, di ba? Nakakapagsalita naman ako. Oho. Pwede pa? Maliban na lang kung halimbawa, Itali ka. tawagin nila yung aming sergeant at arms. Pag dumating ka niya sa plenary, ano kanya? Itali. Huwag ninyong huwag niyong paanohin, huwag niyong paupuin dyan. Oho. Kailan po ba ang resume nyo? Kasi tarang 3 linggo na naman kayo magbe-break, di ba? Ilang araw November lang. 4. So November 4, balik na. Ang na-expect natin by November 4,
tapos na yung budget hearing. Wala na, nandun na si Senado sigurado yun. Ayun. Sa Senado naman yung buong November eh. Opo. Kaya nga, halimbawa, binigay ng Senado, balik natin, sabi halimbawa. Oo. Halimbawa lang naman ito. O di magkakaroon ng BICAM ngayon. Oho. O di gano'n na, ano. Balik natin. Maninindigan yung Kamara. Hindi, gusto namin 733 million lang eh. Sabi ng Senado, hindi, ituloy na natin yung 2 billion na hinihingi niya. So paano magkakaroon ng compromise ito, Kong? So, bahala nga. Tinitingnan kayo ng mga tao kung sino yung mananaig sa inyo. Oho. Di ba? Mananaig dapat yung katuwiran. Opo. Well, Yung walang katwiran, yung naglululundag eh. Gusto niya, magtatanong na sila. Teka muna, bakit kayo magtatanong? opo. Sasagot pa nga lang ang Vice President sa COA. Oo. Ang totoo niyan, hindi lamang yung notice of disallowance eh. Meron na rin mga private citizens na pumunta sa Korte Suprema, kinu-question nga yung pagkakagamit daw ng confidential fund. Kaya sumagot na nga yung Office of the President. Oho. Pinasagot din siya ng Office of the Korte. Vice Yun ang President. proseso eh. Opo. So accountable talaga kahit sino, kahit Vice President ka. Eh di sana sinabi ng Korte Suprema, Mr. Private Petitioner, I am returning your petition because you cannot do this. Okay. Because of the long-standing tradition, you cannot question. You cannot question the manner by which the funds have been utilized. Hindi pwede yun eh. Sabi ng Korte Suprema, okay, Madam Vice President, there is a petition asking you to answer this blah, 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 blah. We are giving you 10 days, ano naman yun, or 15 days within which to file your reply. Ayan. So, ganun ang proseso May eh. proseso. Accountable ka. O may nagdemanda kayo, sasagutin mo yun. Accountable ka. Koway na habol ka. Magpaliwanag ka. So dito, Kong, maliwanag, so dapat nating maunawaan. Kasi baka akala nila kaya nyo ipinagtatanggol na yung punto, mawala yung kanya accountability. Hindi ho ganun, Kong. Yun nga yung pinipilit nitong mga ibang kasama ko na abogado pa naman. Dahil minimislead nila yung tao. Ako ba, sinabi ko ba sa kanila, hindi nyo pwedeng usigin sa kanyang pagkakagamit ng fund kasi may tradisyon. Hindi yun. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko doon sa paglalatag lang ng kanyang pondo, kaya ang tawag natin budget briefing eh. Hindi budget investigation. Naipagkamali na naman nila yung investigation at saka briefing. Kasi parang may lumalabas nga. Hindi, ayaw siguro ni Kong kasi ayaw niyang papanagutin yung pangalawang pangulo kung meron mang kasalanan. Wala akong ganong usapan, Kong. Di ba? Wala, iba nga yung mag-a-account eh. Ibang opisina yung hahabulin ka talaga niyan. Opo. Kay Korte hahabulin ka. Anong ginawa nila? Nagpetisyon sa Korte Suprema. Nagpapaliwanag ang Vice President. Opo. Meron bang, sinabi ba niya, hindi nyo pwedeng musigin. Vice President, hindi. Opo. Hindi pwede yun. Saka dapat- Yung tradisyon na pinadadaan lang natin, pag nailatag niya sa harapan natin, dahil tayo'y co-equal branch, Opo. executive sila, legislative tayo, At saka dapat malinaw na ang kine-question yung dating pondo, nagamit na. Ang inilalatag, bagong pondo. 2020. So dapat dito kayo magtanong, di ba? hindi nga ganun Di ba? eh. Ganon? Ngayon, dahil siguro medyo may pagka nainis na rin ang vice. Yun ang nakita ko eh. Sabi niya, so insofar as the 2025 budget is concerned, Yun nga. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget by way of question and answer, and instead I leave it to the decision of the House of Representatives on what to do to this proposed budget as presented. Tagalogin mo nga yun. Mahaba-haba ko. Nakakalimutan ko yung iba. Diyan, Tagalogin. Para nakikinig ang ano natin. Sige po. Balikan natin, Kong. Ang sabi niya, hindi ko na po gagamitin ang oportunidad ko na idepensa pa itong budget ng aking opisina para sa isang taon at ipinauubaya ko na lamang po sa inyong lahat ang pagdidesisyon kung ano po ang gagawin ninyo dito. Ayan.
Eh, di, malinaw na. Magagalit ka pa ba ron? Malinaw na dapat. Oo. Wala ka namang... Naku. Ay, nako.